how sure are we na yung mga donations really go direct sa schools, no? Baka no offense meant, no offense meant. Syempre gusto natin dinawin ito, klaruhin natin para dito natin ilalabas ng honesty, yung integridad ng mga guro at mga magulang, kasi yung iba kasi daw they'll take advantage of that opportunity para makapanghingi ng pera. Yes, marami pa mga taxes yan. Kasi na, dati nag-uumpisa lang ang teacher, sweldo niya 8,000, Oo. 10,000. So, Isa yun sa pinaka-ungrateful daw na trabaho before. Kasi pagod na pagod sila. They serve as second parents to children. Tapos sa sweldo na kakapiranggot. Merong Di umano. na babae ang asawa ni Don Solveta na si Anton Lagdameo. Pumunta ng ibang bansa si Don. Doon. And just recently, nakita sa Instagram post ni Don Solveta, nakasama niya si Anton Lagdameo. And to be very happy. Para ang sinasabi niya doon sa picture na yon, hindi totoo Na na magkahiwalay, wala kaming problema. Pero Nay, isa sa mga kino-question ng mga, alam mo na, mga netizen, bakit naka-close yung comment section niya? Ngayon, ang dahilan kung bakit daw sila naghiwalay ay dahil si lalaki ay mahilig pala sa fellatio. Fellatio. BJ. Buko juice. Strict parental guidance. I'll show this to my lawyer. Yes! Sarap ng feeling. Ang sarap nilang magmahal. Oo nga. Ang bait-bait ninyo, no? Magparamdam ng pagmamahal na nagbibigay ng inspirasyon sa atin sa bawat episode na ibinibigay natin sa kanila. Alam mo, kaya tayo lalong ginaganahan at lalo tayo naghahanap ng mga pagkakataon na para may bigay natin sa kanila ang magandang entertainment value at saka mga kwento sa politics, kasi nga, they deserve only the best. Na isa sa mga hindi ko talaga makalimutan yung mga nasa ibang bansa na sinasabi nila na kayo talaga ang nagpapawala sa amin ng homesick. Alam mo, kami, in same way that we are very happy na na-appreciate nyo itong program na ito at alam namin kung gaano kahirap ang buhay ninyo dyan, gaano kalungkot. Kaya sa aming maliit na pamamaraan ay sana ay maibsan ang inyong kalungkutan. Thank you, no? Na-appreciate namin yung reactions ninyo. Thank you so much. Thank you. Kaya patuloy lang po na manood ng OOTD! Oras ng opinyon Talakayan at diskusyon. with Nanay Jobert Socaldito. And of course, ang aking mabait na anak at napakatalino Direct Chops Manansala. Ayan ha. At eto na. Hindi lang tayo basta napapanood sa YouTube. May FB page na tayo ha. Totoo yan. Oo. Yung FB page po namin, yung OOTD, Jobert and Chops Channel. At sa Instagram. May IG na tayo. Instagram. Jobert and Chops Channel sa Instagram. Sa mga TikTokers naman dyan, ang TikTok namin ay Jobert and Chops Channel. Diretso lang. And Twitter. Twitter. Oh, Twitter. Di ba? OOTDJC. Jobert and Chops yun. JC, baka kalian JC Bonin, JC De Vera, JC's Supermarket. Di ba? OOTDJC. Ayan ha. Patuloy na po lumalaki at lumalawak ang nasasakupan at nabibigay natin ng buhay na. And that's a great feeling, no? Na para bang lumalawak na tayo mula sa 3, 4, 5 viewers. Ngayon ay libo-libo na, may 100,000 na rin. At the couple of subscribers natin, just keep on subscribing, okay? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo, i-share nyo po, spread the word. Kasi dito po ay puro fresh, wow, puro fresh, at totoong balita ang matutunghayan ninyo. Patuloy nyo rin pong ikwento sa inyong mga kaibigan yung karanasang bibigyan nyo po at naidudulot po ng OOTD sa inyo. At dahil po doon ay araw-araw ay lumalaki po ang numero natin dahil po sa inyo yon at maraming salamat. At sisimulan na natin ngayon. Yon! Simulan na natin ang This is It! Politics! Eto na. Kwentong DepEd ito. Yun, kasi Kwentong nga, DepEd. napapanahon ngayon dahil nga sa August 28, 29 ay
Pasok ka na. Balik Pasok ka na, eskwela balik na ang mga school. public school. Yung mga private school actually bumalik na sila, pero syempre, mas focus ng ating gobyerno ngayon ay ang mga public schools. All over the country, mga kaibigan na. Okay. Nag-umpisa na ang Brigada Eskwela. Oo nga. Ano nga ba itong Brigada Eskwela? Kakatuwa yan. Matagal na nilang ginagawa ito na kung saan instead na dati, biglang papasok nila yung mga bata, ang mga bata maglilinis. Ngayon, ang Brigada Eskwela na ay ginagawa ng iba-ibang mga eskwelahan, lahat, all over the Philippines, na kung saan yung mga magulang ay nagtutulungan Maganda. para malinis at maihanda sa mga estudyante yung eskwela at mga Napapasukan rooms. nila. Yes. Oo, kasi di ba nung kabataan natin, papasok natin, ina-assign pa tayo, cleaner ka for this, cleaner ka Yes. for that. Yung likod ng eskwelahan, yung mga dami mga damo-damo, gagapasin nyo pa Yes, yan. yes, yes. Yung ang dami ano. So ngayon, ang ginawa nila, there is a certain week before Yes. before ng kanilang pasukan, Yes, yes. na ang mga magulang ay how do they get, may mga donations May mga yata donations na binibigay. May umihingi yung mga superintendents o mga principals, Yes. mga teachers, para sa mga mag-aaral. Oo nga Oo. para kumbaga magbabayad sila ng tao para tagalinis ng ganito. Minsan na hindi nga. Yung mga maglilinis sila pa magdadala ng pagkain. Ay, Oo, galing. oo. Para sa Galing. bayanihan. Bayanihan. Na kung saan ay makikita mo kung gaano ang mga magulang ay talagang sinusuportahan ng mga anak nila para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Maganda yan kasi it safeguards also the children na papasok kasi di ba uso ang mga sakit, mga dengue, mga malaria, alam mo yun, para at least pagpasok nila malinis na ang kanilang papasukan mga eskwelahan. Dito mo makikita na kung gaano ang mga magulang ay nagnanais na maibigay at maibigay ang tama para sa kanilang mga minamahal na mga anak. Sayang nung panahon namin, wala masyadong ganyan. Kami talaga, so bagay maganda rin kasi na-train kami to clean. Na-train kami para magagawa ng mga plots, mga gardens sa likod ng yung we were trained to do that. Parang naging part na rin ng extracurricular activities namin yon. Pwede kayong tawawag sa inyong mga guro, mga dating guro, o naon yung mga principal. Kung gusto nyong tumulong nang sa ganun ay mas lalo mapaganda yung eskwelahan na kung saan kayo galing. Pero maganda rin ito para malinaw rin ito kasi syempre marami magtataas din ng kilay dyan. How sure are we na yung mga donations really go direct sa schools, no? Baka no offense meant, no offense meant. Syempre gusto natin dinawin ito, klaruhin natin para dito natin ilalabas ng honesty, yung integridad ng mga guro at mga magulang kasi yung iba kasi daw they'll take advantage of that opportunity para makapanghingi ng pera. Yes, yes. At kung ano man. Dito paano na-check yan? May check and balance Check ba and yan? balance naman sila. At the same time, ito ay para sa yung mga magulang. Like, yung mga PTA officers. Yes, yes. Diba, they can check on that. At saka, grabe naman kung yung may guru dyan na nag-iisip na hindi ibigay kung kanino sa ikinauukulan. Bakit naman, diba? Pwede naman ma-formalize nila yan eh. Halimbawa, if they'll ask donations from private sectors through a letter from the principal. Para meron naman ganun eh. Meron naman ganun. Oo, yun. Go tayo lahat dyan. Supportahan natin if you have extra pa there. Kayo na mismo ang pumunta sa schools at saka kayo na mag-offer ng inyong donation. Tama. Diba? Ngayon ay, isa sa sa Senado naman, merong ginawa si Pro Tempore Loren Legarda na amendment sa Senate Bill number 1964. Ano naman ito? Ito na yung tinatawag nilang mga allowances na mga tangible at intangible na binibigay sa mga kaguruan na kung saan every year nakakatanggap ang tawag actually nila yung mga chalk allowance para mas in layman's term, no? Para sa mga supplies. Yes, mga supplies na educational supplies. na 7,500 ngayon ay itinaas, gustong iangat yung until 10,000 per year. Per teacher yan. Bawat guro. Per teacher. Oo, kasi kailangan ng teachers kasi syempre kaysa manggaling pa sa mga pockets nila like yung mga dati, no, mga chalk sa atin, yes. mga erasers, mga ganyan. So ngayon since ang chalk ay kumbaga hindi nagaano, no, hindi nagaano because of the high tech na mga social media na Nagbago na ang landscape talaga sa pagdating sa pagtuturo eh. But still kapag face to face kailangan pa rin yan. Kailangan pa rin ng mga chalks pa rin doon sa bawat blackboards. Saka may mga binibili pa rin yung mga guro para mas mapadali na maintindihan yung kanilang tinuturo sa kanilang mga Manila estudyante. papers dyan, everything. So kung 10,000,
Kasya ba yun? Sabi naman ng superintendent na nakasama natin, it's enough naman daw. Nay. Enough naman Enough for a naman. year? Alam mo na, ang sweldo pala ng mga guro ngayon, kapag teacher 1 ka, yung entry level, a teacher will get 27,000 pesos. Ay, that's better na ha. But that's better na kasi kawawa naman kasi mga teachers for the longest time. Pero that's not even enough kung isipin mo. Pero hindi na masama. Hindi na masama for level 1 entry pa lang nila is at 27,000 naman. Less marami pa mga taxes yan. Kasi na, dati nag-uumpisa lang ang teacher, sweldo niya 8,000, Oo. 10,000. So, Isa yun sa pinaka-ungrateful daw na trabaho before. Kasi pagod na pagod sila. They serve as second parents to children. Tapos ang sweldo na kakapiranggot. Kaya yung iba, naalala mo yung mga jokes minsan dyan, nagtitinda ng yema, nagtitinda ng... nagsa-sideline sila para make both ends meet. Pero ngayon kung medyo maganda ng... Pero that's not even enough ha. Kung meron pang pagkakataon, sana alalayan pa rin sila. Alalayan pa rin. Kasi na, alam mo, maraming mga bagay ngayon na kinocomplain ng mga guro ngayon dahil sa sobrang dami ng ginagawa nila, sobrang dami ng mga reports, sa sobrang dami ng mga reports na kailangan nilang ibigay, ay nawawala na sila kung minsan ng oras kung paano sila itama at iangat pa ang pagtuturo nila sa mga bata. Oo. Basta tulungan natin sila ha, because if not for them, no? Alam mo, tayo rin, wala tayong mga kaalaman. Kasi sa mga daga-deped, kasi na marami po kasi mga bagay na pwede nyo namang pabawasan lang yung mga trabaho ng mga guro at mas mag-focus sila sa pagtuturo dahil nandyan naman sila para magturo, hindi para magbigay ng mga reports sa inyo. Ayan. Kung pwede po sana na mas mapabawasan lang yung mga reports nila para mas focus sila. Sana yung standard ng pagtuturo kasi, di ba, umangat na rin lang. Kumbaga, tutukan natin sila because hindi lahat ng mga kabataan ay nakakasabay. Yes. Oo, kumbaga, nandyan tayo para tanungin, alamin, if they understand what you teach, para at least hindi lang basta na itawid mo lang yung pagturo, pero dapat alam mo na may comprehension on the part of the students. Yun ang importante. Kaya sa mga guro na nanonood ngayon sa aming OOTD, sana po ay maramdaman nyo ang aming pagmamahal at patuloy po namin kayong minamahal dahil kayo po ang mga kapartner ng mga magulang para lang umangat at ang kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa. We are all here for you, ha? Kami, nagmamahal kami sa inyo. At saka huwag nyo kalimutan, di ba, ang kasabihan na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Yes. So with your help, matutupad lahat yan. Saludo po kami sa inyo. Isang pagmamahal na kailanman ay hindi mabibili ng kahit ano paman. Ayan. Okay. Yon. Another usaping pagmamahalan. Yan! And papasok na tayo sa latest bihis ng showbiz. Eto na. Meron lang tayong konting update. Yun. Update. Yes. Update on the Don Zulueta. Yun, and kasi na, ikaw naman talaga nag-umpisa halos niyan. Oo nga, no? Don Lagdameo saga. Okay na, ano lang natin, no? I-refresh natin sila. I-refresh lang natin sila, no? Pinag-usapan natin sa OOTD na kung saan merong Di umano. na babae ang asawa ni Don Zulueta na si Anton Lagdameo. Pumunta ng ibang bansa si Don. Si Don. And just recently, nakita sa Instagram post ni Don Zulueta na kasama niya si Anton Lagdameo. And he seemed to be very happy Para ang sinasabi niya doon sa picture na yon, hindi totoo na na magkahiwalay, wala kaming problema. Pero Nay, isa sa mga kino-question ng mga, alam mo na, mga netizen, bakit naka-close yung comment section niya? Bakit hindi niya hahayaan na mag-comment yung mga tao dun sa post niya na kung tutuusin na kung talagang walang... Open dapat yun, diba? Yes. Para... So, like ako, OOTD. Kami naman, we're just here to react, to discuss whatever little we know. Hindi naman kami dito para siraan si Don at saka si Anton. Diyos ko, that's the farthest that we could think of na gagawin namin dito sa program. Because unang-una sabi ko nga sa inyo, anak, alam mo naman yan, that since sa showbiz, Don is very sweet and very dear to us. Yes. Hindi namin yan hahayaan na madungisan ang aming mga relasyon. Okay? But you know, syempre, pinag-uusapan Yes. Nag-issue kasi siya. Yung others nga would claim na akala nila ay sinisira namin ang buhay ng mag-asawa. No. Alam niyo mga kaibigan, may mga Twitter birds tayo diyan na nakakapagbulong din sa atin kung ano ba mga sitwasyon. Okay, itong kay Don, di umano before, may rumor na naghiwalay sila. But of course, we don't like to believe it. Hindi namin pininiwalaan kaagad. But anong pinanggagalingan?
just like any normal couple, syempre, people really go through some marital problems at hindi man nila aminin sa atin, karapatan nila yon. It's theirs. Pero syempre, may mga lumalabas. Kasi may mga sa circle nila, lalabas yan, kakalat yan, hindi man ganun kalaking market, pero nakarating sa atin. So, we would like to ask and discuss things. So ano Okay. daw yung update Yung update. na? Di ba si Dawn left for the States nga, no, kasama kanyang daughter. Yeah. Because her daughter had a ballet scholarship yata sa New York. So ngayon, di umano ayon sa source ko, supposedly, si Dawn ay uuwi dito August 12 pa. Okay. August 12 ang balik niya. Kasi Okay. she left yata July Oo. August 12. Pero ayon sa source ko, because ang plano talaga nila is that si Anton Di Umano ay pupunta ng Amerika para mapa-angiogram. Oh. Pero dadali na niya ang kanilang son who is entering college. Oh, so sila na apat na Oo. doon dapat. Kumbaga, nauna doon si Dawn at saka yung daughter. Tapos Anton will follow during the time that Dawn is there, kasama ang kanyang anak, para sabay mapa-angiogram siya. Tapos yung anak naman niyang lalaki will enter college. So, kumbaga, baka pwede maiwan si Dawn. So, but surprisingly, hindi natupad ayon sa ating source. Napaagang uwi ni Dawn. First week of August, dumating na siya. Early August, dumating na siya. At ito na, nakita nga daw sa Instagram post na that siya at saka si Anton, Ay, magkasama. magkasama, they attended an art exhibit, Yes, mga yes, ganyan, yes. may somebody throw a dinner for them, para something like that. Ngayon, si Dawn had to fly back to New York August 12. Instead na yun dapat ang uwi niya, napaagang ang dating niya, pero a week lang siya nagstay dito and she left with her son who is entering college sa okay. Amerika. Meaning, yung Sila- dalawang bata, doon na talaga mag-aaral. So, para bang mag 1 plus 1 ka lang, we're not saying we're not confirming na nahiwalay sila kasi sinabi ni Don hindi sila separated. Pero syempre, hindi naman niya sinabi kung may pinagdadaanan sila. So, sabi nga natin, let's give them that space, okay? Pero that gives Don every reason to stay in the States. Kasi nga, andun dalawang anak niya, talagang magmamathering siya doon. And she has to come back lang here sa kanya mga nakaline up ng mga projects. Pero definitely, ang time niya, full-time mom pa rin siya doon pag wala siyang work dito. At di umano, di ba? May rumor kasi na may third party. No, sinasabi ng lawyer or something, yung parang Nabuntis na rin daw niya. may lumabas na buntis na, pero syempre hindi namin alam yan. Yes, Si yes. Maharlika lang nakakaalam Yes, yes. yan. Oh. Ang balita, within the whole week that Dawn was here, the girl never showed up. She didn't report to office. Yun ang chismis. She didn't report to work. She Di works kaya, at the office. baka of talaga Anton. naka-leave of absence siya. Pwede rin, di ba? Or baka nataon lang din. Nataon Ilagay lang. natin Yes, for the yes, benefit of the yes, doubt. yes. Natakot? Oo, for the benefit of the doubt. Natakot? Na nataon lang na Akala ko talagang natakot nag-leave yung siya. narinig ko. O na nag-leave siya. Or pwede rin natakot siya. Di ba? Kasi si Don ay may karapatan. Of course. Kung totoong merong Yes, yes. ganyan, Kung totoong merong ganyan. Pero sure na that si Don is in America. Yes. Lumipad na siya noong August 12. Kasama ang kanyang son. So, ilang araw lang siya dito, no? Oo, 1 week lang. I don't know kung more than a week. Sa or mga barely a ganitong week. klase ng mga kwento na talagang nakakalungkot. Malungkot. Kasi lalo na isang Don Solueta at Anton Lagameo na parang napaka-ideal ng kanilang Almost perfect ang Yes. dating sa tao. Pero no relationship is perfect. Aray. Not ever. Nararamdaman ko po si Don Don. Solueta. No? Yung magpo-post ka kasi ang gusto mo lang palaga ay i-save yung pamilya mo. Isi-save mo eh. No? Kahit gaano nakasakit yung nararamdaman mo, kahit ang lalim-lalim na, ay patuloy mo pa rin itatago yon dahil pamilya ay pamilya at itatago mo yon dahil sa pagmamahal mo. I would remember the song of Melissa Manchester, Don't Cry Out Loud. Alam mo yon, yung kumbaga, yung sasabi na malungkot man, pero huwag mo ipakita. Yes. That pride in you, na gusto mo lang kasi may sinisave ka. Don't cry out loud. Oh, kumakanta na po siya. Just keep it inside. Learn how Yes. to hide your feelings. You have, Alam mo yung ganon? you have to learn that because for your family. For your family. Kasi mahal mo ang pamilya mo, Yeah. ayaw mong masira, na kahit ang sakit-sakit na ay patuloy mo pa rin ipaglalaban at sasabihin sa mundo na wala kaming problema. Totoo. At saka you also protect your husband.
Alam mo yon kasi hindi lang naman ordinaryong tao lang din ang kanyang asawa. He's honorable. Dapat may integrity yun eh. So, kung may problema silang marital, kung may silang problema, Don is really handling it so well. Pero until when, I don't know. Isang Until when. pagmamahal na magsasabing tunay at wagas, no? Isang pagmamahal sa pamilya, sa asawa, at sa sarili man lang, na kung pwedeng wag na lang ipagsabi or ipagkalat or wala nang magsalita tungkol sa kung anong tunay na nangyayari. It just so happened kasi that we are public figures eh. Kaya these things become public. Pero syempre, would like also to protect your children. Yes. Alam mo yun? We can feel Don eh. And even sa Anton, in fairness naman to him, Yes, no? yes. Kumbaga, kung may nangyayari man, halimbawa, no offense meant ano lang, kung nagluko konti, alam mo yon, lumihis ng konti, but that doesn't mean that they don't have enough love for each other para ma-save pa ito. Di ba? Pwede eh. Kaya sa ganitong style nila na pag-handle, Isa ng pagsasaludo, no? nakakasaludo Kung yan. paano nyo i-handle yung problemang meron kayo. Pasensya na po Yes. dahil pinag-uusapan namin kayo dahil ito po na yata yung bagay na kailangan pa rin namin ikwento. Pero patuloy po namin sasabihin na hindi kami kailanman manghihimasok Yeah. sa kung anong meron po kayo at patuloy po namin ipagdadasal. Hindi lang kayo, pati na rin yung mga may marital problem na iba na nakasama natin na nanonood ng OOTD ay ipagdadasal namin na masave pa rin ang pwede nyong ma-save. Yeah. Oo. At kung totoo my other girl, the other girl, I'm addressing this to you. Baka pwedeng lumayo ka naman. Dahil, oo, kasi you're destroying a very beautiful family. Kumbaga, find another man. Find Ang dami another man. dyan. Ang dami dyan, mga single men, di ba? Hindi yung... Maganda ka naman daw, matalino ka naman Oo. daw, di ba? Yeah, for whatever reason you have... layo-layo na. Layo na. Diyos ko, it's not too late. Oo. Kung wala ka, punta ka sa akin, marami papakilala sa'yo. Nakakatakot na kasi ang balik. Oo. Isang pamilya ang sinisira mo. At it so happened pa naman that beautiful couple pa naman ito. Para sa amin, mahal na mahal namin ito si Don. Yun. Okay. Basta ganun lang ha. Yan lang. At sana po, hindi nga totoo na hiwalay sila. Sana po, kung may marital problem sila, kung meron nga, sana malagpasan nila. Nawa, sana, at dalangin namin. Ayan ha. Okay. Yan. Eto na, inaabangan naman ng iba. Maliban dito, may inaabangan yung iba sa atin sa Ito program natin. ay Blind Item! Nako, usapang blind item na naman to. O syempre, dahil pag blind items, ikaw naman talagang babangka dyan. Pero, naku, makinig po kayong mabuti dahil ito ay totoong nangyari, Oo. totoong naganap, at magiging interesado kayo. Sana maging interesting nga sa inyo ito. Ito ay tungkol sa paghihiwalay ng dalawang sikat na artista couple. Oo. Sikat ito super sikat sila. Ito, yung ikukwento mo sa amin, ang pinaka naging dahilan. Ang pinakanaging Okay, dahilan kung okay. bakit sila naghiwalay. Oo. Kasi itong sila lalaki Wait lang. Nakikinig sila, oh. Nakikinig, oh. Chismoso. Marites Marisol. Sige, Nay. Oo. Etong si lalaki ay may rumor dyan sa lalaki yan na talagang gifted talaga yan. Daw, ha? Gifted, marami siyang gift. Hindi, parang bumbilya. Yun ang mga usapin. Di ba? Sa showbiz, may mga tao dyan na mga kilala na parang ang kanilang mga imahe ay mga gifted sila. Mga bumbilya daw. Okay. O fluorescent. Eto naman, si girl naman is very pretty. A very good actress. Ngayon, ang dahilan kung bakit daw sila naghiwalay ay dahil si lalaki ay mahilig pala sa fellatio. 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 BJ. Buko Strict parental guidance. Buko juice na? Buko juice. Oo. Yun ang hilig niya. Oh, yung hindi kasi bigyan niya siya ng niyog lang yan, di ba? Inyugin niya. Gusto niya. Okay. Gusto niya kinakantahan siya sa kanyang microphone. Masarap kasi talaga yan, eh. Oo. Sabi nila. Nagmamalinis. Ngayon, yung babae naman ay syempre she tried. Kasi nga gusto i-please ang kanyang husband. Oo. Kasi nga dahil Bilang asawa. they're married. Oh, yes, After yes. all. Yes. Kailan hindi na talaga feel na bibilaukan siya, na
Lalo na sa mo, gifted. Oo, parang bang feeling niya, this ko is imagine. far beyond, yung kanyang, Not her. oo, not her. Sa iba, pero parang not me. Yes, yes. Tapos yun, talagang naging issue sa kanila yun, ha? Naging issue sa kanila yun. Because, syempre, yung lalaki, ang hinahanap ito, ang babae, ang maayaw. So, syempre, hanggang sa nagkakaroon sila ng clash. Hanggang sa one day, the girl realized na, tigilan mo ako, iiwanan kita. At natuluyan. Oo, talaga Naghiwalay ngayon, sila. wag hiwalay na sila. May Naghiwalay kanya-kanya sila. na silang buhay. Oo. Oo. Kasi, wala hindi niya type eh. There may be so many women now na Who can give that, na master yeah. na Yes, nila they can yan. give that. More than us, no? More than us. Uh-uh. Pero this girl, this lady, talagang shy away. And she's now happy with her love life. The man naman is also happy with his love life, with his partner. Oh. Basta, pag nagkita sila, they're civil. Okay naman sila. Siyempre, may anak sila, dalawa. Yeah. O, may clue tayo? Yun na yan. Wait lang! May dalawang anak eh. Siyempre, hindi naman nila magugusto na ganun lang. Papayag ba kayo? Comment kayo ngayon na! Maganda yung babae. Is now, I think she's married now. The girl. She's married, oo. And the other guy has also, may anak na rin sa kanyang partner. At married. Married ba Kinasal sila? Oo, kinasal sila. That's sweet. Oo. Ang cute ng anak nila. At saka, they're really a family of... Yung nanonood, sino? Marites na ito si Leo. Yun. Tapos yung babae, former beauty queen yan, ha? Oo, medyo tumaba na nga lang siya ngayon. Oo. No? But she's so beautiful. Ay, mataray. Ay, tara Oo. yun. May pagka... Aning-aning din yun minsan. May letter N ba sa pangalan at apelyido niya? Ay, oo! Tama! Tama! Pero, Si babae, ah. pero maraming ex. Marami. Oo. Sige, tama na. Baka mamaya... Wait lang, si lalaki. Masugurin tayo sa... Si lalaki muna. Si lalaki. Si lalaki. Ay! Alam mo, ha? Si lalaki, basta gifted. Pero alam mo, sexy pa rin siya, ha? Charming. Oo. Charming pa rin siya even at his age. Nakadami siya na eh. At his age. Tsaka nakadami siya, di ba? Oo. I mean, marami yung mga na-inlove talaga sa kanya. marami na-inlove Lalo yung mga co-host sa dati. Kaya marami rin siyang anak. Marami rin siyang anak. Ayan, ha? Ayan, At yung anak niya na, sikat na sikat. Ito mo na. Ayoko makit ang 4th floor, ha? Na Hall of Justice. Okay. Yeah. Tama na yung clue na yan. Magtrabaho naman kayo. Hanapin nyo naman sa Google nyo kung lalabas. Okay. Maraming salamat mga kaibigan. Keep on subscribing para ma-update kayo dito sa mga latest videos namin. Pindutin nyo lang ang notification bell. Di ba? Yes. Sabi sa'yo eh. May marami nagsasabi sa kanila, sa atin, na gusto nila every other day, pwede daw every day. Hindi naman po pa natin kaya yun. Pero kapag dumami na talaga tayo, bakit hindi, di ba? Lusubin nyo lahat. Ang channel namin. Lusubin nyo lahat. At kami bahala araw-arawin namin kayo. Kung gusto nyo lang, ha? Ayun. Ito po ang OOTD! Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. Grabe ang katalinuhan mo talaga, Nay. With Uy. Nanay Jobert Socaldito. Mahal ko, Direct Shops Manansala na lagi rito travel. Na nagsasabing, we deserve to smile. We deserve a laugh. Sa hirap ng buhay ngayon, malungkot ka ngayon. Pero ingiti mo lang yan. At patuloy na maniniwalang mabait ang Diyos. And to God be the glory. Basta ako, lagi ko na pinapaalala sa inyo, as much as you have the chance now, especially yung mga bata, you have to learn how to love your parents. Talagang dearly, ibigay nyo na lahat, especially your moms. Because pag nawala sila, ang hirap. Huwag nyo nang hintayin. Keep loving them. Spoil them. I love you all. Bye! Nag-uusap pa rin sila kung sino yung blind item.